Ayan, andito na naman tayo sa pangatlong araw naman ng aking pasok. Ibig sabihin day off ko na, huling araw ko na kumbaga ng linggong ito. Tapos balik na naman ngayong So linggo na pala ang balik ko. Yes, linggo. Okay naman. Paminsan-minsan is meron pa ring tawag dito pangamba, yun nga anxiety mo working. Hindi naman maiiwasan talaga yun. Nagiging overwhelmed ka pag nagkakaroon ka ng anxieties. And yun nga, minsan dahil na rin sa mga katrabaho, dahil na rin sa, wala naman akong problema sa mga pasyente, mababait naman yung mga pasyente. Minsan yung mga katrabaho, yun ang usually na problema ko, na pinipilit kong paglabanan hanggang ngayon, kasi, anong tawag dito, minsan mahirap yun, titingnan mo pa lang yung expression ng mukha nila, titingnan mo pa lang yung mga kilos nila, parang dun ka na atakihin ng ng overwhelm mo, ng mga pag-aalala mo, yun ang mga konting pangamba mo. Yun, meron kang katrabaho na minsan hihilingin mo na sana wala siya dito, at meron ka namang katrabaho na minsan hihilingin mo na sana nandito siya. Yun, meron ganun, kayo pa ganun din. Ganun ako, kaya natutuwa ako pag nandyan yung mga Pilipino kong katrabaho na kasi alam ko na sila maaasahan pag hiningan mo sila ng tulong. Kasi minsan may mga pasyente na hindi ko kakailangan, anong tawag dito, na hindi ko kayang iangat ng mag-isa, kasi minsan di ba bumababa sila sa kama pababa, so kailangan itaas mo sila, yun, para bubuhatin mo sila. Hindi ko yun kaya ng mag-isa, syempre hindi naman yung kama nila, wala silang, anong tawag dito, sana mas madali siguro kung may ganun silang kama na para talaga mag-a-adjust sila pataas ba. Hindi, yung kama nila walang ganun. Nag-a-adjust sila ng pag ganun, yung pataas yung katawan mo. Pero, para mag-fold lang ba? Para maging bangko, parang ganun. Tapos, nag-a-adjust din ng yung paa, ganun din. Tapos, ano pa, pwede mong i-straight. Pero, wala yung parang belt na dadaan siya, gaganon siya. Parang sa grocery store, yung iikot siya na ganyan, hindi. Pag ganon. Parang pabalik-balik ka lang, walang ganon. So, ang kailanganin ko talagang tawagin yung mga katrabaho ko. Pag nandyan yung mga Pilipino, ang dali kong kausap. Kasi, isang tawag ko lang, sabihin ko, uy, patulong naman ako dito sa pasyente kasi hindi ko siya kayang iangat. Hindi, okay, sure. So, tutulungan nila ako doon. Mababait yung mga Pilipino katrabaho ko. Yan. Yung nakagandahan pag Pilipino kasi nakatrabaho. Kasi feeling welcome ka talaga. Feeling is parang magkakakilala na kayo. Feeling family kayo, ganun. Yun ang kagandahan sa mga Pilipino. I mean, yeah, wala pa naman ako naging issue sa mga Pilipino na katrabaho. Meron, pero sa Pinas pa yun. Dito wala namang ganun. Yun. And yun nga, merong mga katrabaho ko na yung pang kasunod na shift, pang umaga. Diyos ko, strict, grabe. Dalawa yung katrabaho ko na ganun. Teka, titingnan ko muna ng oras at baka saka ko kwento ko malipasan ako ng oras. Meron akong dalawang katrabaho na ganun, na super strict. Mexican yata yun, or Latina. Basta mga Latina at Mexican, mga ganun ang ugali siguro. Masyado silang strict or masyado silang dedicated or loyal siguro sa kanilang mga trabaho. So ito, merong babae dito, matanda na siya. Ewan ko, siguro mga 70 na yun. Or maybe wala pang 70, pero mukhang 70. So yun nga. Pag kukuha siya ng report sa akin, Diyos ko, iisa-isahin niya yung mga kwarto. Kulang siguro yung 30 minutes, 45 minutes, ano pa rin, nagro-ronda pa rin kami sa kada kwarto para kunin niya yung report. Di ko alam kung bakit kailangan niyang gawin yun. Kung bakit kailangan niyang tingnan yung kada kwarto. Okay, example, room 30, ganyan. Mula 40. Isa-isa niya yung papasukin, isa-isa niyang titingnan. Pero kung may yung mga kamag-anak na nandoon, yun, parang visiting hours, yun, hindi niya papasukin yun kasi nandoon yan ang pasyente. Pero kung wala, Diyos ko, papasukin niya yan. Kakaloka, siya lang yung gumagawa ng ganun, bukod tangi. So, parang ninervyusin ka kasi, kailangan pa talagang, tapos pag yung report mo is parang may mali. Bakit ganun? Kagaya ng halimbawa, sinabi ko independent, tapos may bed alarm. Sabi niya, bakit may bed alarm kung independent pala siya? Sabi ko, hindi ko alam kasi binuhay nung nurse yung bed alarm eh. Tinanong ko naman yung nurse kung may bed alarm, and then chinek ko rin. May bed alarm talaga, hindi ko alam kung bakit.
Pero independent siya. So yun, meticulosa siya, kailangan i-perfect yung iyong report, perfect yung iyong trabaho. Yun. Pareho sila, dalawa yun nga. Pero mas matindi itong yun nga matanda na. Grabe. So yun ang ayaw kong, yun ang minsan pinagdadasal ko na sana wala siya dun. Para mas madali yung ko pag uwi ko. Kasi pag nandyan siya, halos 45 minutes na hindi pa kami tapos. Halos siguro 1 oras yung ronda namin sa isa-isang room. Lalo na kung marami yung pasyente ko. Maswerte na kung ang pasyente ko ay 10. Yun, kasi maikli-ikli yun. Pero paano kung ang pasyente ko ay 16? Iisa-isahin niyo yung kwarto, lalakarin namin at bubuksan namin yung pintuan ng kwarto, papasukin namin at tatanungin niya kung ano-anong mga ginagawa ko dun sa pasyente. Sabi ko, my God, ano ba to, doktor o ano? So yun, tapos di nalipat nga ako sa ibang department nung nakaraang araw. Ganon din ang na-encounter ko, Mexican ba yun? Parang Mexican nga or Latino. Ganon din yung mga ugali nila. And then, may pagka-rude pa yung iba. Nakakainis. Kasi, meron akong Dynamap, diba? Pinaglalagyan ko siya ng mga plastic bag. Kasi, mas madali. Kailangan ko kasi yung plastic bag minsan. Kasi, yung mga pinaghubaran ng pasyente, ilalagay ko sa bag. Para mas madali. Para hindi na ako tatakbo dun sa supply room. Kaya, nilalagay ko dun. Abang, ang bastos ng lola. Sabi niya, ang bastos ng babae. Sabi niya, kanina yan, ikaw ba naglagay niyan dito? Tapos sabi ko, yes. Ako naglagay niyan. Sabi niya, hindi ko yan kailangan. Ibalik mo yan sa kung saan yan nararapat. Sabi niya ganun. Tapos talagang kumanon siya. Ibalik mo yan sa nararapat dahil hindi ko kailangan yan. Sabi ko, okay, if you don't need it, di wag. Sabi kong ganyan, pero hindi ko talaga binalik dun kasi alam ko may kakailangan ng ganung bag. Diyos ko, kala mo niya ako tauhan niya ako. Tapos yun nga, yung mga report ko is medyo kulang-kulang kasi yung nagbigay ng report sa akin is kulang-kulang din. So ginaya ko din yun, ginaya ko lang naman yung report niya kasi yun nga ang binigay niya sa akin. Sabi niya pa, pinagalitan ako. Sabi niya, hindi porket yan nakuha mo yung report na yan, hindi mo inatatama yan. Tama naman talaga siya. But I mean to say is makikita pa rin niya yung profile. And then doon sa report may mga nakalagay. Patient, 'di ba? Girl name. Obviously, babae 'yun. Bakit kailangan ko pang lagyan ng female and male patient? Sabi ko sa kanya, hindi ba obvious? Ang pangalan niya Barbara. So obviously, babae 'yun, female. Ba't kailangan ko pang lagyan ng female? Tapos, bakit kailangan ko pang lagyan ng full code? Nakalagay na diyan sa paperwork, sabi kong ganyan, sa report. Bakit kailangan? Hindi ko maintindihan. Sabi ko sa kanya ganun. Well, kailangan mo parang ilagay dahil ganun ganun dito. Sabi ko, sorry kasi yung itinraining sa akin, yung tinuro sa akin dun sa aking stasyon, dun sa aking department, is hindi ganyan. So, yun ang pinag-aralan ko yung nandun. Sabi niya, well, iba doon at iba din dito. Sabi ko, well, I'm sorry to say na iba din yung iba ngayon sa amin, and wala akong training dito sa inyong department, Kaya don't expect me na maging perfect yung aking report. Dahil kung dito ako tinuruan ng mga kung paano ang process, alam ko, 'di ba? First night ko dito sa department ninyo, hindi ko alam itong mga kung paano kayo gumagawa ng report dito. Ang alam ko is yung department ko kasi doon ako nang gagawa ng report at doon ang ganun ang paggagawa namin ng report. Dito is baguhan ako dito. Kaya pasensya na kung hindi ko maintindihan kung paano kayo gumawa ng report dito. Sabi niya, okay, ganito, ganyan. Tinuruan niya ako. Titingin ka sa profile ng pasyente. Really, may time pa akong tumingin ng ganun. Pagpasok ko dun sa department na yun, ng gabing yun, first night. 16 patient agad ang binigay sa akin. Mag-isa lang ako. Buti na lang, mababait yung mga kasama ko doon. And then, ako lang yung nag-iisang PCT doon. Ang tawag doon, buti na lang may mga Pilipino nga, mababait yung mga Pilipino Sabi ko nga, mga Pilipino, maasahan. So yan, nandyan sila, maraming Pilipino nung gabi na yun na nurse. Tapos, meron din namang American nurse. Ilan lang yung American nurse nung gabing yun. Mabait din yun. And then yung mga Pilipino madami. So, tinulungan nila ako. Talagang tinutulungan nila ako sa mga dapat gawin. Kung hindi ko natatapos yung paggagawa ng vitals,
Sila na yung sumusunod, tinitingnan lang nila yung charge kung alin yung mga hindi ko nagawa. And then sinasabi nila sa akin na nagawa na nila. Ganon din yung ibang mga American. Isang American lang pala kasi isa lang naman yung tumulong sa akin. So yun, sinabi niya sa akin ng bandang huli kasi medyo napapag-iwanan na ako malapit lang mag-uwian. Ay meron pa akong hindi na vital na 4 na kwarto. 4 na pasyente. Sabi niya, nagawa ko na yung paggagawa ng vitals doon sa mga natitirang mga kwarto. Sabi niya gano'n, hindi mo na kailangang gawa ng vital. Sabi ko, oh, maraming salamat. Sabi kong ganyan. Buti naman kung ganun. As ganun din yung mga Filipino. And then pagtingin ko dun sa chart ko, tapos na rin yung mga chart, nagawa na rin nila. Kaya wala na rin ako intindihin. Kaya sabi ko, oh my God, thanks God. At mababait itong mga kasama kong mga Pilipino. Yun. Sabi niya pa nila sa akin, pag may kailangan ka, tumawag ka lang sa amin. Pag may kailangan ka na tulong, nandito lang kami, tawagan mo lang kami, tutulungan ka namin. Sabi niya ganun. Sabi nilang ganun. Ay sabi ko, maraming salamat sa inyo. Kaya natutuwa ako pag nandyan kayo, sabi ko. Kasi mas naging madali yung pagtatrabaho ko dito kaysa wala kayo. Kasi parang ang hirap kapag kasama ko yung mga Mexican, yung mga Latina, tapos yung mga, anong tawag doon? Yung mga African, yun ang hirap nilang kasama minsan. So, yun lang po, saka na ulit tayo magkwentuhan kasi 6:14 na. Akit na ako ng building. Andun yung building ko sa kabila. Yun, napakalayo pang lakarin.